Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus sa mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabubuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo, ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel, ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kapwa nating deboto na kasama natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms po ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Para sa ating mga Pilipino, bentang-benta ang mga pinapanood nating pelikula o mga teleserye kasi palaging merong tagisan ng mga bida at kontrabida. At wala daw magaling na bida kung walang magaling na kontrabida. Kaya siguro nariyan sila Sharon Cuneta, Nora Honor, Vilma Santos, kasi merong isang mahusay na Sherry Hill. Di ba? Mas madalas si Sherry Hill. Oh? Kaya siguro merong Mara, kasi merong Clara. Sila Mara Clara, no? Sina Judy Ann Santos at si Gladys Reyes. At meron din daw sino tong mga bagong ito? Si Marga at sino yun? Medyo matagal na rin yun actually, no? So, merong pagtatagisan palagi ng mga kasamaan at ng kabutihan. Parang mga superheroes lang din sa ating mga Pilipino. Si Darna, merong Valentina. Diba? At katotohanan lamang ito na nagsasaad ng pagtatalaban at pagtatagisan ng kasamaan at ng kabutihan. At sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, ipinapaalala rin sa atin ang patuloy na pagtatagisan ng kabutihan at kasamaan.
mabuting binhi laban sa masamang damo, no? Ang kaharian ng Diyos laban sa kampo ng demonyo at ng kasamaan. Alam nyo, mga minamahal kong kapatid, hindi natin kailangang lumayo para makita itong pagtatagisan na ito, sapagkat nangyayari rin ito sa ating mga kalooban. Sa kalooban natin palaging may pagtatagisan, paglalaban, no? Ng kabutihan at ng kasamaan. Susunod ba ako o hindi? Gagawin ko ba ito, itong mabuting bagay na ito, o hindi? Magbibigay ba ako o hindi? Tutulong ba ako o hindi? Nakakalungkot isipin, tayo bilang mga tao, no? Nananalo yung kasamaan. Kasi, minado naman tayo sa ating mga kahinaan. Kaya nga sabi ni San Pablo, no? Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Kahit sa panahon natin ngayon, bigkas na bigkas ang pagtatalabang ito ng kabutihan at ng kasamaan. At sa panahon natin ngayon, makikita natin itong mga kulturang namamayani. Ano itong mga kulturang ito? Una na, ang kultura ng kamatayan, the culture of death. Mga hindi nagtataguyod ng paggalang sa buhay at sa pamilya, kagaya ng contraception, abortion, at divorce. Pero meron din namang namamayaning kultura, ang kultura ng buhay, na nagtataguyod sa kapayapaan, hustisya, at pagkakaisa na itinataguyod at pinanininigan palagi ng simbahan. Anong pipiliin natin? What is your choice? Kamatayan o buhay? Ito ang paanyaya sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang sabi niya, kung sino ang may pandinig ay makinig. Ipinaliwanag niya na sa atin kung ano ang ibig sabihin ng talinhaga ng mabubuting binhi at ng masasamang damo. Kung napakinggan at pinakikinggan natin ang ating Panginoong Hesus, ano ang pipiliin natin? Madali sana kung ganun lang yung pagpili. Pero batid natin sa simbahan na hindi ganun kadali ang pagpili. Kaya nga si San Ignacio ng Loyola, no, sa kanyang tinatawag na panulat na Discernment of Spirits, no, ay kinikilala ang parehas na kampo ni Jesus at kampo ni Satanas. Merong pagtatalaban, merong pagtutunggali. Kailangan tanggapin na meron talagang pagtatagisan ng mabuti at ng masama at hindi madaling kilalanin ito. Pinaalalahanan tayong maging sensitibo sa pagkilos ng mabuti at ng masamang espiritu. Hindi lang ito yung tungkol sa end product o yung kahihinat na ng ginagawa natin. Ngunit doon sa buong proseso ng pagpili, pagkilos, pananalita, doon pa lamang dapat tinitignan na natin kung nasaan nga ba nakaayon ang ating pagpili. Nasaan doon ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Ito ay nakakaapekto sa ating pagkilos at pagpili sa buhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ito yung hihilingin natin, no, sa ating Panginoong Hesus. Marami siyang biyaya sa atin. Pero ngayong araw na ito, hilingin natin na tulungan niya tayo sa ating mga pagpili. Tandaan natin, ang alamin ang pagkakaiba ng masama kumpara sa mabuti ay kaalaman. That is knowledge. Pero ang paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama ay karunungan. Kaya hilingin natin mula sa ating Panginoon ang biyaya ng karunungan.